kino-quote niya pastor kung ano yung mga sinasabi sa Old Testament patungkol kay Jesus para ma-relate, makita talaga na itong libro na meron tayo na pinag-aaralan, kinakabisado, at alam na alam natin ay tumuturo talaga patungkol dun sa Kristong nabayubay dun sa krus. Kasi yun ang naging problema pastor ng mga Hudyo. Ano? Alam nila ang buong kautusan, alam nila ang Torah, alam nila ang mga sulat ng mga propeta, ng mga patriarchs, no? Pero ang naging problema nila, yung yung pinaka sinasabi nung kanilang libro na kinakabisado ay hindi nila nakilala nung nabuhay yung ating Panginoong Hesukristo, ano? Kaya dito pastor, kino-quote niya pastor kung ano yung mga sinasabi sa Old Testament patungkol kay Jesus para ma-relate, makita talaga na itong libro na meron tayo na pinag-aaralan, kinakabisado, at alam na alam natin ay tumuturo talaga patungkol dun sa Kristong nabayubay dun sa krus. Naalala ko tuloy yung Luke chapter 24, Mark Paul. Yung dalawang alagad na galing sa Jerusalem, tapos naglalakad sila papunta sa Emmaus. And then, malungkot sila kasi napako si Kristo sa krus eh. Napatay, akala nila patay na si Christ. Ano? Now, biglang may lumapit sa kanila at hindi nila kilala kung sino yung tao na to. At sinabi niya, bakit kayo malungkot? Hindi mo ba alam ang nangyari? Sabi niya, mga nakailang araw, si Jesus Christ napako sa cross. And then, ano yung ginawa ng stranger na to? Sabi dito sa Luke 24 verse 25, ako magsisimula ng basa. No? Sige po. So, tingnan nyo rin po sa Bible ninyo. Luke 24 verse 25, sabi doon, He said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter His glory?" Hindi ba dapat na magdusa yung Messiah pagkatapos papunta na sa kanyang glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. So si Jesus, nung mag-Bible study, nagsimula siya kay Moses, sa Pentateuch, and then pumunta sa mga prophets, at ipinapaliwanag niya kung ba ano sinasabi ng mga scriptures na yon tungkol sa kanya. Yes. So yun talaga ang tamang pamamaraan po ng pagba-Bible study. Ano? Yes. Tuturo natin kay Jesus yung sinasabi ng Bible, hindi lang para patunayan ang isang doktrina, kundi ang purpose talaga ng Bible ay tumuro kay Jesus. Talagang yung pinapakilala niyang Diyos, pastor, ay Diyos na kumakausap. Hindi hindi siya Diyos na kumbaga hindi siya Diyos na nagpapatalino. Kasi ganun karamihan eh. Alam nang natin yung Bible, alam nang natin yung doctrines, tumatalino tayo, nalalaman natin. Ang problema, pastor, wala siyang impact sa atin bilang mga tao. Pero kaya yung pagpapakalala dito, pastor, relationship. Kaya sa bawat buklat natin ng Biblia, sa bawat pag-aaral natin ito, sa bawat pagba-Bible study natin sa mga tao, pag-evangelize natin, dapat talaga na ipapakita natin sa kanila na dapat yung nakakausap natin na Diyos yung ating naibabahagi sa kanila. Hindi yung ang alam lang natin, ganito yung dapat gawin. Ito yung mga doktrina, ito yung mga turo. Yun yung nagiging problema kasi madalas, pastor. At marami nakaka-misinterpret. Hindi natin sinasabi, pastor, na wag natin sabihin, wag natin ituro yung mga doctrines, yung mga rules, yung mga aral. Hindi natin sinasabing wag yan ituro at wag natin gawin, wag natin i-practice. Ang sinasabi natin, if we evangelize, we have to dig deeper into relationship. Dapat na ibibigay natin yung relasyon na meron tayo at na ibabahagi natin sa mga tao.